Sumabog sa galit si Congressman Rodante Marcoleta matapos niyang ihayag ang balak niyang kasuhan si Congresswoman Sela Kimbo ng graft and corruption. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng matinding tensyon sa Kamara at umani ng magkakahalong reaksyon mula sa publiko. Ayon kay Marcoleta, may matibay siyang ebidensya na magpapatunay ng umano'y pagkakasangkot ni Kimbo sa mga irregularidad sa ilang proyekto ng gobyerno. Partikular niyang tinukoy ang mga questionabling kontrata at paggamit ng pondo ng bayan. Ani niya ay hindi nasunod sa tamang proseso. Mari namang itinanggi ni Kimbo ang mga paratang at sinabing handa siyang harapin ng kaso upang linisin ang kanyang pangalan at ipaglaban ang kanyang integridad bilang lingkod bayan. Habang naghihintay ng opisyal na pagsasampa ng kaso, nananawagan ng publiko ng masusing imbestigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga akusasyon. Patuloy na inabangan ng taong bayan kung ano ang magiging epekto nito sa kapaligiran ng politika sa bansa, lalo na't parehong kilala ang kanilang matibay na paninindigan sina Marcoleta at Kimbo. Umaasang sambayanan na mananaigang hustisya at ang interes ng bayan sa kabila ng lumalalang sigalot sa Kamara. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kaya nga hanggang ngayon binabalik-balikan ko yung ginagawa nung ako'y nasa kabataan pa. Kaya hindi ko makalimutan yung pagtatanim na yan eh. So, yan. Hindi mo mayaalis sa akin yun sapagkat yun ang aking kinakatawang sektor. Opo. So pipilitin ko na ibaling doon. Dahil bawat tayo, bawat isa sa amin, lalo na yung party list, may kanya-kanyang sektor na nire-representa, may kinakatawan doon. Opo. So gusto kong malaman yung bahagi ng aking sektor doon sa cheque na yon na naglalaman ng ating national budget, ang total ay 6.325 trillion pesos. Hindi pala sa isang particular na tanggapan o ahensya kung di ba usually yung pagka nagkakaroon ng plenary debate, ang tanggapan ng DNR, DA, etc. Di ba Kasi ang tawag dito, general principles eh. Ayun, sa general principles yung kasi ang pinakalayo, yun kasi ang basihan ng lahat ng pagkakalatag nito eh. Opo, opo. Nandoon ang pinagkunan nito eh. Nandoon yung sentimiento kung bakit ang bawat isang ehensya ay binigyan natin ng kani-kanyang parte sa budget upang matupad yung sinasaad ng ating mga general principles na kinakatawan ng apat na economic clusters. So ang magiging, kasi tinapos na po yung sa committee level, ito sa plenary na ito, ang pagkakaayos o pagkakahanay ng pagtalakay ay base sa pagkakaayos din nung... Ganon din ang mangyayari. Kasi yung inuna, briefing. Opo. Kaya briefing sapagkat ang magpapaliwanag o magtatanggol ng kanilang yung rasyonal nila sa likod ng mga numero sa kanilang budget ay yung mismong ulo ng agency, ng ahensya. Head ng agency, tama po. Ngayon, pagka yun ay lumampas na doon, ang pagdidepensa na ay hindi na sila kung hindi ang mga kinatawan na kinauukulan na magdepensa ng budget nila. Opo. So, kapwa nyo mambabatas ang titindig na. Mambabatas na. Yes po. Sila ay mga mambabatas na kinabibilangan ng Appropriations Committee. Kasi sila yung pinakabida rito eh. Opo, opo. Magmula sa chairman, sa vice chairman, marami ito eh. Ayun. Yung mga vice chairman na higit pa sa 50, palagay ko ganun, karami, isa-isa silang bibigyan ng toka. O ikaw, ang ididepensa mo, national defense. Okay? Ikaw naman, Department of Trade and Industry. Ikaw, agriculture. Ikaw ay DAR. Yun namang mga, alimbawa, agriculture, may pamilya naman yun eh. May mga maliliit na ahensya naman sa ilalim nun. So siya rin ang balikakatawan doon sa mother department at saka yung mga anak ng departamento na yun. Hanggang sa katapus-tapusan, mayroong magdidepensa. So meron ding magdidepensa sa opisina ng Pangulo at magdidepensa sa opisina ng pangalawang Pangulo. Ang pagkakaiba lang, hindi na yung Head ng agency ang head ng magdidepensa. agencies. Kung hindi,
yung mga kinatawan na kagaya ko na nire-represent ang Appropriations Committee ng Kamara. So yung kasi parang ini-imagine ko kung yung tagpo na yon na sinasabi yung doon kayo titindig, ito yung ano to, sektor ng economic ng Hindi kasi yun ang kapag kasi naidepensa mo, Opo. doon na-approve kasi plenary action ito. yun nga po, isa plenary na. So kapag ka na-approve na, yun, kunwari, ikaw ang vice chair ka ng, ng appropriations. Opo, yan. Ang naitalagang idepensa mo ay Philippine Sports Commission. At PSC. kung ano-ano pang nandun. Kapag naidepensa mo na yon at wala nang gustong itanong yung mga mambabatas na nagtatanong sa'yo, ay a-approvein sa plenary na ang budget mo din Opo. ay sinang-ayunan na ng plenaryo Ayun. at tapos na. So palakpakan na yon. Opo. Ibig sabihin, sa ganang amin, tapos ka na. Ngunit ikaw itatawagin pa nung kabila. Ng sa Senado. Ng Senado. Naman, oo. Bagamat ang nakalagay sa saligang batas, sana hindi na ganun eh. Kaya lang, ang nangyayari, tinanong nyo na kami rito, tatanungin nyo pa kami dyan. Oo nga. Samantalang kung babasahin mo yung saligang batas dyan, pagtapos na sa amin, ang trabaho na lang ng Senado sana, susugan na lang yung ginawa namin. Opo. O kaya, magpanukala. Ang gusto kasi nila, meron din silang sariling version. Hindi, ang nakalagay kasi, to propose or concur. Yan. O, pag sinabi mong propose, Panukala. panukala. Yan, opo. Ano pa ang ibang Tagalog ng propose? Panukala. Opo, maghain ng... Magrekomenda. Magrekomenda. Yan, oo. Mag-suggest. Opo. Yan. Ibig sabihin panukala. Pero, ang sinasabi, propose. Pero ang nangyari, impose. Impose. So, meron din silang parang kaya, alam mo, ito yung gray area eh. Alam mo, kung tutuusin, kailangan siguro isang araw o baka darating ang araw, pasadahan uli ito, yung isang ruling ng Korte Suprema siguro, siguro bisitahin uli. Kasi kung ang lingwahe ng saligang batas ay talagang tutuntunin mo lang to concur or propose eh. Opo. Wala siyang ibang option eh. At may pagkakataon pa nga ako. Sumang-ayon ka o mag-propose ka lang. Ayan. Eh hindi. Hindi propose eh. Impose. Nag-impose na kung siniraan pa yung mga mambabatas sa Kamara. May mga pagkakataon pa ganun. Kaya nga nagbabay-cam pa eh. Ayan, Nag-aaway-aaway pa eh, di ba? Ay, nako. Pero ang latest, aywan ko lang kung hinahanap ko kanina pa yung breaking news natin, Nelson, na halos kalahati ng pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo ay binawas. May kinalaman nata sa mga social funds at mukhang yun na lamang ididepensa. Si Congressman Adjong Palacong ang nabalitaan ko na magdidepensa ng pondo ng Office of the Vice President. Oo, nung nag-hearing nga kami, nagpahayag siya ng masugid na panlulumo. Talagang malungkot si Sabi Congressman. niya, Madam Chair, ngayon lang po yata mangyayari, nasapilitan ako po'y tatayo sa plenaryo para idepensa ang budget ng isang ahensya. Tama po. Ngunit, wala naman po siya rito eh. Napakadali po sana ng idepensa. Sapagkat may mga ibang bagay talaga dyan na siyempre kailangan namin ng coordination. Tatanungin po ako eh. Karaniwan po, makikita mo naman talaga dyan eh. Kapag nakatayo siya doon, halimbawa, ang magdidepensa vice chair, Opo. Yung head ng agency o kung sino man yung inatasan, merong nasa likod nung nagdidepensa. Yun ang pangunahing nasa likod ko. Binubulungan ka. Yan, kung paano sasagutin. So naintindihan ko yung kanyang kalungkutan eh. Yung panlulumo niya at saka siguro yung kanyang siguro may konting pag-aalala eh. Opo. Dahil nag-iisa siya doon eh. Sino yung bubulong sa akin ngayon? Mahirap nga naman yun. Kaya lang, hindi dapat sana naging ganun eh. Kung yung tradisyon namin ay sinunod lang. Wala sanang problema si Kong Adjong. Alam mo bang si Kong Adjong ay nag-graduate sa New Era University? Totoo ba? Sinabi niya sa akin eh. Ganun. Ngayon ko na nalaman. Kaya pala Sinabi niya magaling sa akin. itong si Kong Adjong. Oo.
Kaya pala ka ako maganda ka lalaki. Ay, yun na, yung Kasi gwapo dyan na ka talaga. ako, dyan ka ako, ay kinikilatis yung Totoo po. pagmumukha. Kaya si Jen hindi na-graduate dyan. Ito po ko ngayon, balita. House Budget Committee recommends a 1.29 billion pesos cut on the 2025 budget of the OBP, reducing it to 733 million from the original DBM recommendation of 2.03 billion pesos. O sa mga tweet, parang 1/3 na lang ang natira. Yes, mukhang pampasweldo na lang ng tao ang matitira doon. Mukhang maganda-ganda pa yun eh. Ganun ho ba? Oy, mabuti hindi naglagay ng piso. Ayun na nga po. Oo. Kasi kung gagawin nila yun, ang masasakal naman doon, ay may mga tao ang tanggapan ng pangalawang pangulo na wala namang kinalaman sa politika Pero po. ngayon lang nangyari, sinasabi ko sa iyo. Opo. Hindi lamang yung paraan. Hindi lamang yung paraan Opo. at saka yung forma ng pagdidispose ng budget ng Office of the Vice President Oho. ang nagbago. Aha. Pati yung nilalaman ng budget talagang drastically na binago. Ngayon lang nangyari sa taong ito. Paano ibig sabihin ko? Hindi namin maintindihan yun. Yung paano binago po? Yung paglalaanan? Magkano ba talaga yung rekomendasyon ng DBM? 2.03 billion po. Pagkaraniwan, hindi ginagalaw yan. Yan ang sinasabi ko. Okay. Base do sa umiiral na tradisyon Ang na sa natira- matagal na panahon, Oho. pinangangalagaan at ino-observe ng mga miyembro ng House of Representatives. Ang natira po, 733 million na lang. Niwala 1 billion kong eh. Kaya nga, halos 1/3. Opo, oo, tama kayo. Nako, Hindi kaugnayan dyan sa tinatanong mo sa akin kanina. na, Pwede ba natin kamong oho. i-discussion? Ayun na nga po kong. O kung gusto ng ating mga kababayan i-discuss ba? Hindi kasi nasanay ang mga tao ko. In fairness, sa lahat ng vice president. Ito naman, Nelson, kay kalaban, kay hindi magkapartido yung dalawang leader ng ating bansa, usually naman talaga maraming kababayan tayo humihingi din ng tulong sa tanggapan ng pangalawang pangulo ko. Kaya meron din siyang mga pondo yung nilalaan sa kanya sa mga social funds, di po ba? Oh. Wag na yung office ng Vice President dyan. Opo. Kami nga na members ng House of Bagay. Representatives. Tama kayo. Hindi po namin tungkulin yung magbigay po kami ng ayuda. Oho. Meron pong nangyayari na ganyan kung ipadadaan sa amin yon. Pero kinakailangan po nating ipaliwanag, wala po sa gawain namin yon. Wala po yun sa sinumpaan namin. Ang sinumpaan po namin tungkulin, katawanin po namin kayo upang ang interes po ninyo ay palaging nadidinig at palaging napuproteksyonan. Kaya lang hindi mo sasabihin mo, halimbawa, pumunta ka sa isang nasalantang lugar dyan, Nelson. Opo. Oho. Alam mo naman binaha, halimbawa. E di nagpunta ka ng Marikina. May dala-dala kang isang kahon. Unang-una, tinitingnan yung kahon mo eh. Palagay ko. Isang kahon lang po. Ano kaya gustong patunayan itong Congressman Nelson Lubaw na to? Oho. Alam na niyang binaha tayo rito, parang nakikita ko isang kahon lang. Opo. O edi, magsisimula kang magsalita ngayon. Pinabuksan mo yung kahon. Ang laman nun ay yung mga panukalang batas na naisulong mo. Para wag mong buma, itong panukala ko. Ha? Ipinali. bago ka pa matapos mo yung ano, baka wala ng tao eh. Disgrasya. Baka binato Mga pa kayo. kababayan, may dala po akong kahon dito. Meron kayang maniniwala sa iyo? Hindi lang yung paniwala. Meron kayang makikinig sa iyo na nagpunta ka doon sa harap ng bagong pangyayari sa buhay nila na nakanganga sila, talagang walang-wala dahil Opo. sila'y nabaha. Ang pangunahin nilang inaasahan sa iyo, maghatid ka ng kahit anong may pantatawid nila sa buhay. Pantawid. Pero ang talagang gawain mo, Nelson, totoo naman eh. Kaya mo ginawa yon sapagkat ito po ang aking mga panukalang batas na ito po lahat ay para sa inyo. Bago mo pa matapos yung una pa lang, kasi ang dala-dala mo siguro mga 2,500 pieces of legislation, kaya isang kahon eh. Opo. Oo. Isa pa lang. Palagay ko wala ng taong makikinig sa iyo eh. Ano ang ibig ko sabihin ngayon? Pangkaraniwan na, aasahan ka ng kababayan natin, maging isa ka ring
tulay namin. Oho. Tingnan mo din ang kalagayan namin. Kaya nga kung minsan, kinikilala na rin namin, o sige ikaw, bigyan mo rin kami para tulungan ka namin, idaan sa ano, at matulungan ka namin pagtulungan nating ibigay sa tao ang pangunahing pangangailangan. Pero kailangan nating ipaliwanag, hindi po yun ang aming pangunahing gawain. Opo. Ganon eh. Oh. Eh, ngayon, ini-imagine ko pa lang kung natitindig isang congressman, yun ang sinasabi, natatawa na ako eh. Parang gusto kong hilahin, huwag kang tumuloy dyan. Mga kababayan, binaha. Ang mangyayari Baka ngayon kuyugin yan, ka ng tao doon, pagka ganun. yeah, magiging parang, magiging parang sitting duck. Opo. Ha? Kumbaga sa gera din. Opo. Alam na ng kalaban mo, wala ka ng bala eh. Oho. Ha? Tama po. Naghihintay ka lang, katapusan mo na kanya. Kasi kabisado nila sa laki ng hayaan mo siyang magpaputok mauna. Bilang nila yung bala mo. Magkano ang binigay? 700 million? 733 million ang natira ko. O pang ano lang, pang sweldo. Ha? Pambili lamang ng pagkain. Oho. Wala na siyang pambili ng bala. Sa palagay mo ba? Palagay mo ba magtatagumpay yung opisina na yun sa kawalan mo ng bala? Oho. Tatawanan ka nung kalaban mo. So, paano ngayon yan? Ganun ba yung ano? Ganun ba yung layunin? Oho. Aba, tandaan mo, Nelson, ang opisina niya ay pangalawang pinakamataas sa ating pamahalaan. Ganun ba ang pagtuturing mo? Na ganun na lang ang tingin ng tao sa kanya? Ganun ba yung gusto mong gawin? Baka maawa ang tao sa kanya. Nako, yun ang delikado. Ang mga Pilipino pa naman kong kapag ka-underdog, kinakaawaan, ay kukuha din simpatya po yan. Paano gagawin mo? Talagang maawa sila dyan. Yan, oho. Kailangan ba niya sabihin sa tao, pasensya na po kayo? Totoo naman eh. Pero baka ang mangyari dyan, ang magpupuno ng pagkukulang na yon, mga tao na nag-aalala na baka maging kawawa ang kanyang figura sa pananaw ng taong bayan. Oho. So, maaaring gumawa sila ng parang, sige, mag-donate na lang tayo. Oho. Bigyan natin siya rin mula sa atin na tayo nang magkusang mag-donate para yung nawala sa kanya, punuon na lang natin. Ganun ang mangyayari siguro. Ay, nako. Anyway, kung siguro doon sa part naman ng, siyempre may mga tao din po na nagsukomento. Di ba dapat din naman talagang alamin natin kung saan nila ginugol ang mga pera, pondo ng taong bayan. Kasi perde naman ng taong bayan yan eh. Hindi ba karapatan din naman naming malaman kung saan niya po yung ginugol? Lalo pa nga meron pong report na hawak sila ng partikular na po ang Commission on Audit na lumilitaw na parang hindi nagastos ng tama yung pondo kong. Sana. Opo. Sana. Totoo naman yun eh. Sana kung ang layunin talaga'y ganun lang. Na talagang, halimbawa, pag sinagot mo ng ganun, Gawala. huminto ka na doon sapagkat naipaliwanag niya na. Ayun. Ganun kaya ang magiging katapusan nito? Yun nga. Nakikita mo eh. Ulit-ulit. Iba na yung ano eh. Iba na yung paraan. Hindi na yung magtatanong para lumalaman mo eh. Nagtatanong para magpahiya ka na eh. Madali namang kwentahin yun din. Tama. Bagay Ngayon, yun. bago mangyari yun, meron tayong inaalagaan na tradisyon. Yun ang aking ano eh. Oho. Yun ang aking gustong malaman sa mga kasama ko sapagkat sa tagal ko na sa Kamara din. Opo. Sinabi ko nga sa kanila eh. Ano ba yung point of entry ko rito sa House of Representatives? 2004. 2004. Yes po. 13 Congress. Ngayon, 19 Congress na tayo. Bilangin ninyo. Sa haba ng panahon na yan, ilang Vice President na yung nakita ko Opo. kung ang pag-uusapan ay yung Opo. pag-approve ng kanyang budget. Di ba? Ayan. Dumaan si Vice President Binay. Opo. Dumaan si Noli de Castro. si Opo. Leni Robredo. Opo. Oo. Palaging ganun eh. Oho. Pati Pangulo. Pangulong Duterte, Pangulong Pinoy, Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Oho. Palaging ang sinasabi, pagka budget na ng presidente o pangalawang Pangulo, Your Honor, in line with the time-honored tradition of the House of according courtesy to the office of the President, ganun eh, I move Opo. to terminate the consideration of the budget of the office of the President. Palakpakan na yun dyan. Ay, opo. Alam mo ang basihan doon, alam mo yung batayan. Yung
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!